upang mapanatili ni Melvin Jerusalem ang kanyang WBC World Minimum Weight title laban kay Yakul Wakusi ngayong May 16, 2026 sa Emperor's Palace, South Africa. Kinakailangan niya ng isang mas malinis at dominanting taktika kumpara sa kanilang unang pagtutuos noong Oktubre nakaraang taon. Narito ang isang teknikal na paghimay sa mga estratehiyang dapat ipatupad ni Jerusalem at ng kanyang trainer na si Michael Domingo. Number 1. Pagbuwag sa depensa ng southpaw sa pamamagitan ng right hand dominance. Si Kusi ay isang agresibong southpaw o kaliwete. Sa boxing, ang pinakamabisang sandata laban sa isang southpaw ay ang malakas na right straight at pamatay na kanang uppercut. Dapat laging nasa labas ng kanang paa ni Kusi ang kaliwang paa ni Jerusalem upang makalikha ng diretsyong anggulo para sa kanyang kanang kamao. Counter punching. Sa unang laban, mabilis at marami magbato ng suntok si Kusi. Dapat abangan ni Jerusalem ang pagbitaw ng jab ni Kusi upang salubungin ito ng isang overhand right sa ibabaw ng depensa ng South African. Number 2. Pagsira sa stamina, puntirehin ang bodega o body shots. Kilala si Kusi sa mataas na work rate o walang tigil na pag-atake. Upang mapabagal siya sa mga huling bahagi ng laban o championship rounds, kailangang tutukan ni Jerusalem ang pag-atake sa katawan nito, kumbaga investment na pagtirada sa bodega. Ang pagpapatama ng left hook sa atay ni Kusi habang ito ay sumusugod ay magpapadapa sa enerhiya nito. Malilesen ang pagiging malikot ni Kusi sa loob ng lona na magbibigay kay Jerusalem ng tsansang kontrolin ng distansya. Paggamit ng ring generalship at lateral movement. Sa unang laban naging pisikal ang bakbakan dahil sumabay si Jerusalem sa pakikipagbuno sa loob. Mapanganib ang pakikipagpalitan ng mukhaan dahil pwede paboran ng mga hurado ang agresibong yakap at tulak ng South African na boksingero. Mga anggulo, matapos magpakawala ng 2-3 combinations, dapat gumamit si Jerusalem ng lateral movement o pag-ikot sa gilid sa halip na umatras ng diretso. Paggamit ng agwat o distance control, gamitin ang epektibong jab upang panatilihin si Kusi sa dulo ng kanyang suntok at pigilan ang pagpasok nito sa infight. Controlled aggression. Hindi dapat magpadalos-dalos si Jerusalem upang hindi kapusin ng hangin sa round 8 hanggang round 12. Dapat niyang piliin ang mga kalidad na suntok kaysa sa dami, kumbaga quality over quantity. Ang pinakasusi ng kampo, gaya ng binitawang pahayag ni Coach Michael Domingo, bawal ang maging kumpiyansa dahil nasa dayuhang bansa tayo. Ang pinakamabisang paraan upang manalo ay ang pag-score ng knockdown o tuluyang pag-knockout kay Kusi. Kung aabot ito sa decision, kailangang malinaw at walang pagdududa ang bawat round na mapapanalunan ni Jerusalem gamit ang mas malalakas at masilyadong mga patama.